Anim pang eskwelahan sa Metro Manila ang nagsuspindi ng klase dahil na rin sa mga kumpirmadong kaso ng H1N1. Isang paaralan sa Mandawi, Cebu ang dumadaan din ngayon sa quarantine. Pero ayon sa DOH, isang beses lamang daw maaaring suspindi ng klase sa mga paaralan at sa susunod selective quarantine na lamang ang dapat ay patupad. Nagpapatrol, Ina Reformina. Tatlo ang kumpirmadong kaso ng AH1N1 sa University of Cebu, Lapu-Lapu, Mandawi Campus. Dormitory residence daw at nautical course ang kinukuha. Kaya ang higit 600 nautical students na nakatira sa dorms naka-quarantine ng 10 araw. Nagtala na ng 12 kaso ng H1N1 flu sa Central Visayas. Ayon sa DOH, pagaling na ang lahat ng mga pasyente. 10 araw ding suspendido ang klase sa St. Paul College, Makati dahil sa isang kaso ng AH1N1. Sa July 1 na pinababalik ang preschool, elementary at high school students habang isasagawa ang pag-disinfect sa mga classroom at pasilidad. Most of the students sa St. Paul ngayon, taga dito sa barangay poblasyon. Kaya kung halimbawa magkakaroon ng outbreak sa school nila, malaki magiging apekto nun sa barangay din namin. Yun, so kami, in favor kami sa ginawa nilang 10-day suspension. Kanselado rin ang pasok sa St. Scholastica's College sa Maynila dahil sa isang kaso ng AH1N1. 10 araw din ang quarantine period habang masusing nililinis ang eskwelahan. Muling mabubukas ang klase sa July 1. Sa Adamson University sa Maynila, may isang kumpirmadong kaso na rin ng AH1N1 pero 5 araw lang suspendido ang klase. Pinababalik ang mga estudyante para sa muling pagbukas ng klase sa June 25. Isang kaso rin ang kumpirmado sa LaSalle Green Hills at isa sa ilalim sa quarantine ang buong campus. Sa July 6 na pinababalik ang mga estudyante sa elementary at high school. Isang kaso na rin ng AH1N1 ang nakumpirma sa University of Santo Tomas sa Maynila. Kaya pansamantalang isinira ang St. Martin de Porres Building sa UST at suspendido din ang pasok sa College of Nursing, College of Medicine at College of Rehabilitation Sciences. Wala raw dahilan mabahala ang mga mag-aaral dahil summer pa pinaghandaan ng UST ang AH1N1. Dito naman sa Don Bosco Technical College sa Mandaluyong City ay half-day lang ang naging pasok. Suspendido ang kanilang klase simula ngayong tanghali at sa loob rin niya ng 10 araw matapos ang isang kumpirmadong kaso ng AH1N1. In as much as nagmamanifest na siya nung influenza-like illness or symptoms, so we had him isolated. No? We provided the facilities for that. And practically, yun, send them home kasi yun yung steps to be taken. Payo ng paaralan sa mga estudyante manatili sa kanilang bahay para hindi mahawaan ng sakit sa labas. Sa gitna ng magkakasunod na kaso ng AH1N1 sa mga paaralan, ayon sa DOH, hindi na kailangan magsuspende ng klase sa buong campus kapag nauna ng sumunod sa 10-day quarantine ang isang paaralan. Kung magpa-positive ulit doon sa nagsara ng eskwelahan, huwag na ho kayo magsasara. Dahil ito naman ay ibig sabihin nakilala na natin yung virus dun sa inyong eskwelahan na ito'y bahagyang sintomas lamang idinudulot. Dahil kalat na ang virus at makukuha na ito sa halos kahit saan, mas praktikal daw ayon sa DOH na ang mga seksyon na lang o direktang nakakasalamuhan ng mga may H1N1 ang i-quarantine. Ina Reformina, Patrol ng Pilipino. 10 araw din pong suspendido ang klase sa Paref Southridge School sa Alabang, Muntinlupa dahil sa kumpirmadong kaso ng H1N1. Sa July 2 pa, magbubukas muli ang klase roon. Kanselado rin ang pasok sa kinder, grade school at high school ng Manila Waldorf School sa lungsod ng Quezon hanggang June 26.